Sige po, sa discussion time tayo. Any question or mga reflections, you can raise your hand or sa chat box natin. Ayan, sila Leslie pala ang taga FRBCV. Sa Sunday kasi yung church anniversary nila, June 30. Ayan. Ayan po. Any question or mga realization, mga comments? Go Arvin. Hello. Clear ba, Pas? Yes, bro. Hello. Let me post na reflections. Very short lang talaga. Or on the expounding later. Tapos isa lang yung question ko, Pas. Isa lang. Pero kasi Isa lang? Isa lang pa. So, maganda talaga matutukan tong concept na to. Ay, question lang talaga. Yung regarding lang naman sa toxic masculinity, maganda ma-address din natin to as a church din. And biblically, maganda talaga na pag-usapan. So, start ko lang sa reflections. So, number 1, biblical masculinity is found in the example of Christ. Siyempre, hindi na natin itumigoy talaga. What did Christ do? What did Christ do? What is our calling? We do so, regardless, convenient or hindi. Against sa atin, much better. Kasi it means, pag nakaramdam tayo, ito yung isa tong prinsipyo na nakita ko sa Biblia minsan, sa pagbabasa, sa pag-aaral, at sa biyaya ng Diyos. Kung ano yung mahirap sundin, yun yung kailangan sundin. Kasi kontra yun sa natin, sa sarili natin. And to deny ourselves is to embrace Christ. Salamat sa Diyos doon. Dahil, of course, hindi lang naman sa mga mento pinapanawagan, pero may emphasis doon. Na bilang lalaki si Kristo, tayo din. Maging lalaki tayo na nakikita si Kristo, hindi sarili natin, sa kabila ng kahinaan. And praise God na, sa kabila ng kahinaan, siya yung nagpapatibay at nagpapalakas sa atin. Praise God. Sa second reflection naman, men of faith are duty-bound to stand regardless of feelings and emotions. Of course, hindi naman to calling na bilang lalaking Kristiyano, wala ka ng emosyon, wala ka ng feelings. Pero kung panawagan sa salita ng Diyos is to read your Bible, to pray to God, to serve others. Kapag ba wala ka na sa mood, titigil ka na sa pag-pray. Kapag ba wala ka ng pagka hindi mo na yung joy sa pagsaserve, hindi ka na magsaserve. Kapag anxious ka na at marami kang pinoproblema, hindi ka na mag-church. As men of faith, we have no reason, there is no justifiable reason to commit sin against God in the face of duty, in the face of honoring God. Kasi ika nga nila, kung hayaan natin yung emosyon natin na manguna sa atin, then ang nangyayari na nawawala yung biyaya ng Diyos doon. Nawawala yung tapat na mga emosyon. At kasi dito papasok sa third na reflection ko na nakita. Now we are to serve as examples of worship with our complete self sa harapan ng Diyos. To surrender ourselves to Him. Kasi dito papasok yung feelings and emotions. Talagang very wise si Pastor Noel yung sinabi nila. Yung emotions natin, under the isipan natin, kasi isipan natin, pati siya natin. Yun talaga, yun ang mga kalalakihan. Yun yung holistic na pagkalalaki na gusto. Salamat sa Diyos sa study pass, pinapakita sa atin na kung sasamba ka sa Diyos, doon may bigay lahat. Lahat ng emosyon, lahat ng feeling, lahat ng mga kabigatan. Kasi hindi natin kaya yun. Hindi na mga kalalakihan. It's not in our power that we are faithful. It's by the power of God. Tatayuan, mga kalalakihan, kundi ang Diyos. Siyempre, sa ibang mga ladies din, mag-encouragement sila sa ibang mga men to stand in the faith. Because, again, sa community of believers, only may part talaga yung men, personally din, as lalaki din.
na may tatayuan. Kasi ibang needs din. Makita yun. So, salamat sa Diyos yun sa mga reflections class. Yan naman regarding sa study natin. Very comprehensive, very simple, at napakabigat pas. Yun yung totoo yung salita ng Diyos. Yan lang naman yung question ko pas regarding toxic masculinity. How do we address this? Siguro yung mga areas natin na maganda i-address. Societally, ano yung itsura ng toxic masculinity society? Sa loob ng church, yun sa tingin mo nakikita mong pas na toxic sa loob ng church regarding sa toxic masculinity. And on a personal level, yung interaction sa men and women. Na toxic masculinity. Ano naman itsura siya pag sinabi ng men na toxic masculinity? Maganda kasing interaction. Kaya isang tanong lang pas kasi sabi siya branching na question. So yun lang naman. Salamat pas. Salamat mga kapatid. Thank you bro dun sa mga reflections na emphasize mo. Yung toxic masculinity kasi malawak siya. May mga nababasa ako na sa usapin ng toxic masculinity, kunyari exaggerated talaga, sinful talaga na mga acts ng mga kalalakihan. Tama naman yun. Lahat ng sinful ay toxic. Kailangan lang ma-define properly kung ano ibig sabihin nila ng toxic masculinity. Kasi kung ang ibig nila sabihin ay yung mga lalaki ay maging feminine na, hindi yun proper masculinity. I think that's very opposite. Ang gusto natin mangyari ay kung ano yung biblical masculinity contrasted dun sa sinful masculinity. Now, pag dinefine kung yung toxic masculinity ay sinful, we completely agree, 100%. Pero kung yung sinasabi na toxic masculinity ay yung mga roles ng kalalakihan na inassign sa kanila ng Diyos, maging tagapanguna, maging leader, sila ang dapat na mag-initiate, magplano, meron silang mga sariling mga trabaho nila, I think doon tayo magkakaproblema. Yan na yung rising ng feminism. I think doon tayo magkakaroon ng problem kapag sinabi nila na toxic ang biblical. Diyan tayo magkakaproblema. Hindi tayo mag-agree doon. At dahil nga sa rise ng feminism, ina-expect nila na yung feminine virtues lang ang dapat na nasa society. Hindi totoo yun. May sense na ganon. Hindi. Kailangan ng mga manly virtues at womanly virtues para sa isang growing society. Hindi pwede na si tatay ay parang si nanay din. Hindi pwedeng parang dalawang nanay pero lalaki siya. Kung iba ang dating, iba ang status, iba ang condition, iba ang nako-contribute ng lalaki sa nako-contribute ng lalaki. So, kapag dumating na sa mga ganong klase na sinasabi nila walang gender roles, kahit sino yan, sa usapin ng roles, pwede magbaliktad ang roles ng lalaki at babae, I think doon tayo mag-disagree, bro. Doon naman sa church, parang ano yung toxic masculinity sa church, medyo napa-atras ako doon kasi sa totoo lang, ang problem ng mga churches ay hindi toxic masculinity. Ang problem ng mga churches ay less masculinity. Yun ang problem. Wala masyadong lalaki sa mga churches. Kahit sa mga maraming churches, ang mapapansin mo, mas dominant yung hindi lang quantity ng women, kung hindi pati quality ng women. So hindi lang to sa usapin gaano karami ang babae sa church, kung hindi mas godly, mas serious sa faith yung mga babae sa church. So tingin ko hindi masyadong rampant sa mga churches largely yung toxic masculinity na sinasabi nila. Ang meron ay lesser yung masculinity ng mga churches. Naging feminine kasi ang dating ng church. Sa ilang mga research ng Christ Church, nagsimula yon nung parang dahil nga ang church ay tinawag na bride ni Christ, female yun feminine yun So,
somewhere down the road sa history ay na-attribute na ang church ay kailangan feminine, walang masculine na dating ang mga iglesia. Ganun din, mga puro mas may sinasabi sila na mas religiously oriented yung mga kababaihan dun sa churches. O kaya naman, yung mga churches, feminine masyado, kaya ayaw nung lalaki dun. Ayaw nung mga lalaki sa isang church na parang largely ay hindi na ipapamalas, hindi na i-enact yung kanilang masculine mandate. So, yun yung mga naiisip ko, bro, pagdating sa church. Pero baka may comment ka dun sa mga yun and follow-ups. Sige po. So regarding societal na expectations or rather pagtingin sa masculinity in itself is parang against society. Yun yung nakakalungkot eh. Kasi part ng virtue, part ng understanding natin sa what makes a healthy society is yung understanding or yung dialogue nga na may masculine virtues, may feminine virtues. Ang nakikita ko kasing issue dito kapag may overcorrection para sa feminine virtues sinasabi dahil sa past history na lagi nakalipas na yung babae na lagi nagkakaproblema sa end nila. Ang nagiging side effect nun, dahil pinapababa yung kahalagahan ng masculinity at tinataas yung premium or yung value ng femininity, yung masculinity tuloy, nagbumukhang basura. Ay ang katotohanan nun. Kung wala yung masculinity, hindi makakapag-arise yung maayos na femininity. Kumbaga, kahit sa extreme, kung sobra naman yung masculinity, tyrannism, violent crime, all mga ganun. Mas mataas naman yung femininity, medyo sato na nakakatakot. Mas mataas yung cases ng immaturity sa men. Mabagod yung paglago ng men. At nagiging downfall ng society yun. May naisip ako dyan, sinabi mo yung, di ba, nag-rise na yung feminism sa West. Tapos silang mga liberal West, sa West, kasi yung mga babae parang tin-take over nila yung mga masculine virtues eh. Sila yung nag-initiate, sila yung aggressive, sila yung nagdo-dominate, sila yung nagli-lead. Tapos nagtataka sila, where are the men? Sabi nila, asan yung mga men? Parang wala daw silang makarelasyon na hindi passive, makarelasyon na nagli-lead. Kasi parang denominate na nila eh. Kinuha na nila yung role na para sa lalaki. Yung mga lalaki, tuwang-tuwa. Yung mga lalaking liberal, tuwang-tuwa. Sa cultural ito doon ha. Tuwang-tuwa sila kasi hindi na namin kailangan mag-lead. Kami ang nilalapitan. Sila ang aggressive. Wala, na lang kami. So, hindi talaga mag-i-stand yung masculine virtues sa ganong context. So, naalala ko lang dun sa sinabi mo, bro. Yun nga, boss. Kaya mahalaga talaga yung Hindi naman natin maabot talaga yung perfect na balance kasi nga, nasa lipunan tayo ng mga makasalanan. Pero parte ng paninindigan natin yun bilang mga Kristiyano na yun, kailangan din ma-reform yung usapin ng gano'n. Ng ebanghelyo pa rin. Hindi pa rin lalayo sa ebanghelyo. Dahil yun talaga yung solution sa mga ganong societal issues. Yun yung regarding din naman sa church pass, yung sa less masculinity. Yun nga, sa ring form siya ng toxic masculinity. Yung passivity, yung lack of initiative, yung lack of leader, yun naman yung point yung sa usapin ng leadership roles. May reason naman, isa talaga sa reason kung bakit sa men na mas madaling lumaki physically yung katawan. Kasi sila mga men talaga geared sa usapin ng matitinding struggle sa pagbubuhat ng mabibigat. At kasama sa pagbubuhat ng mabigat, metaphorically, yung pag-shoulder ng responsibility. Kaya ngayon yung term, shoulder responsibility. Yung widening of the shoulders. May reason siya biologically. Dahil sa history pa lang, yung mga hunter-gatherers, common naman talaga mga men, mga top performer na mga athletes, common naman talaga. Hindi naman yung pinag-hunt nila mga babae. May wisdom yung Diyos doon na kaya ganun yung design niya. At sa mga churches naman, at kahit sa church din natin patuloy na lumago yung mga men. Patuloy tayong lumago sa usapin ng hindi lang sa physical aspect, kundi sa spiritual aspect ng gospel, ng leadership, theology, apologetics, sa lahat, sa missions. Sana balang araw nga pa sa missions din. Actively participant sa missions, sa mission field, sa missionary work.
At sa iba ring men na hindi naman called to mission, mission sa family nila. Yung kung sino yung unang na-reforma sa tahanan, lalo na kung mga kalalakihan, nasa kanila responsibilidad na tumayo. Dahil kung hindi sila tatayo, sino tatayo? At kung hindi sila tatayo doon, saan sila tumatayo? Realidad pass. Kaya mahalaga na sa church talaga may pagtayo sa biblical masculinity. Yun lang naman sa akin, Pas. Salamat. Habang binabanggit mo yun sa church, no, yun yung interesting sa landscape ng mga churches. Konti na yung lalaki, ang mga maraming lalaki sa churches, bata. Yung mga bata. Tapos paglaki ng mga lalaking bata, nag-aalisa na. So, tapos puro babae, puro matatandang babae. Very ganun yung landscape. So, kailangan i-recover yung masculinity, makita rin ng mga tinatawag natin sa faith na merong mga kalalakihang tumitindig na sa totoong masculinity. At dito na sila welcome. Come and welcome to Jesus Christ na isi-save tayo from our sins towards sanctified masculinity. Totoong pagkalalaki na hindi ito yung pseudo. Hindi ito yung kunwari lang. Hindi ito counterfeit. Ito yung totoong pagiging lalaki. Na kung saan sila tinawag, kung saan dun sila lalago, yun yung goal ng existence nila bilang mga lalaki. So anyway, thank you. Thank you, Vin. Ay, pahabol ko pala, Pas. Kung naghahanap tayo ng mga examples na, of course, sa early church history, actually, hindi naman recent Reformation history. Kahit sina Calvin, yung mga influence niya na work sa Denmark tuloy, sa Netherlands, kung di sila tumayo bilang mga lalaki sa panahon ng Reformation para sa mga bansa na yun, hindi sila maunlad ngayon. Dahil sa pagtindig nila sa Ebanghelyo, sa Reformasyon at sa salita ng Diyos, kaya maunlad yung mga bansa na yun. So meron talagang societal impact pagka ang Kristiyano naninindigan sa salita ng Diyos. Hindi siya joke-joke lang. Or ika nga nila, pwede natin sabihin, nagsimula sa kanila. Pero sa totoo, nagsimula sa gawain ng Diyos yun. Nagsimula sa Diyos. At naman, yun yung biyaya natin. Yun yung church heritage, kumbaga. Part na ng church tradition yung biblical masculinity. So yun lang naman to. At very essential. Very, very essential. Thank you, bro. So, any questions po or comments? Pwede kayo mag-raise ng hand o kaya naman mag-chat. Si Ralph Kervin. Good evening po, Pastor. Ang itatanong ko po is, meron po itong kaugnayan na rin po siguro to sa family po. So, sa mag-asawa po. So, itatanong ko lang po kung it is okay lang po ba sa lalaki po na tumanggap po ng mga kritisismo po sa kanyang asawang babae, kung halimbawa po yung kanyang asawang babae po is meron pong may mga nakikitang kakulangan po doon sa ginagawa po ng kanyang asawang lalaki po, at yung asawang babae naman po ba is meron po ba siyang karapatan po na i-correct yung kanyang asawang lalaki po? Yun po. Ayun, thank you, Ralph Kervin. Very specific, no? Sige. Yung mga mister, yung mga asawang lalaki ay dapat ba o may lugar ba sa manhood yung pagtanggap ng criticism mula sa kanilang mga wife? Ang big answer ay yes. Yes. Isa yun sa role ng pagiging leader ng lalaki. Kahit anong leadership role, isa yan sa role ng pagiging, yung role bilang leader. Isa sa role ng pagiging leader ay yung pakikinig sa criticisms. Or pakikinig sa correction, instructive correction, even nga hindi ay pakikinig nila doon. Isa yan sa dapat palaguin ng mga kalalakihan sa kanilang pagkalalaki na ang totoong leadership ay alam niya na hindi siya perfect, alam niya na pwede siya mag-improve, alam niya na una siya dapat mag-repent. So therefore, si lalaki, si husband, ay dapat open sa mga loving, respectful, timely na correction ng kanyang asawa.
So, ano yun, non-negotiable yun para sa mga kalalakihan dahil yung misis nila ang unang-unang makakakita sa mga flaws nila, sa mga ginagawa nila na mga masasabi natin labag sa kalooban ng Diyos o kaya naman hindi akma sa kalooban ng Diyos. Isa yon sa masculinity. Isa yun sa courage. Pagpapakita ng courage. Pagpapakita ng courage na tumatanggap siya ng call to repentance. Siya ang una-unang dapat. So, big yes. Yung pangalawa, yung other flip side ay pwede ba si Mrs. na siya yung magbigay ng correction sa kanyang mister? Kailangan maging maingat ng mga sa usapin ng mag-asawa, lalo na sa Mrs. sa kanyang mister, maging maingat sa correction at maging maingat sa criticism. May very, very, very dapat ito ay hindi palaging ginagawa. Dapat ito ay hindi kada may magawa na lang siya. Dapat ito ay para sa mga serious na bagay, pinag-pray na bagay, doon niya gagawin yon. Very timely, hindi to public, never dapat publicly ko-correct ni Mrs. si Mr. Privately nila yung pag-uusapan and very timely nila yung pag-uusapan dahil ang utos sa kanya is respect sa kanyang husband. Dapat na magkaroon siya ng pagiging maingat dito. Hindi ibig sabihin na wag na, kung hindi, alam niya kung paano ito sasabihin ng maayos sa paraan. At isinabi nila Doug Wilson at yung asawa niya ni Nancy Wilson na mas madali tumanggap ng correction sa palaging nagsasubmit. Kumbaga, yun yung sinabi nila na ang testimony ng wife ay palagi siyang submissive, palagi siyang respectful to the point na kapag nag-correct siya, seryoso yun. Makikinig si Mr. sa kanya. Kasi yung kanyang testimony sa bahay, yung kanyang ginagawa ay all throughout, alam na Mr. for his good. Alam niya, ay para sa kabutihan ko to. Parang ngayon niya lang ginawa to o kaya ngayon niya lang ulit ako kinorek Iba to. So magkaiba yon sa disposition na parang nangunguna o kaya disposition na yung word nga na criticize pero medyo mabigat na yun kaya medyo maganda yung word na correction. Yung rebuke, sharp yun. So hindi yun proper para sa isang wife sa kanyang husband. Gentle correction ang pwede nating sabihin doon. So doon, pwede magbigay ng correction ng wife pero may context yun. May context siya na gagawin. Prayerfully, in a timely manner, in a timely, sabi ni Brother Richard, respectful. Niyang gagawin yon. Ayan, danger yung pagiging fault finder. So, pareho, both, no? Part ng husband, kailangan tibayan yung loob na ayaw niya, gusto niya may makatuwang yung misis niya. Pag may sinabi yung misis niya, kailangan niya gawa ng paraan. Pero si misis naman, hindi naman kada kibot ay fault finder. So, follow up doon, Ralph. Salamat po. Siguro po ang follow up ko lang din po is yung sa relasyon mag-asawa po ba is talagang may tuturing din po na talagang toxic din po yung mas makikita pa po natin na parang mas seryoso pa po yung babae sa faith kaysa po dun sa asawa niyong lalaki po. Medyo maingat ako dun sa term na ginagamit nila, yung sa toxic masculinity. Kaya yung nabanggit natin kay Arvin kanina na depende kung ano ibig nila sabihin sa toxic masculinity. Mahirap magsalita kung sasabihin natin agad na toxic masculinity if mas serious sa faith yung babae. Kaya dito papasok na
entering marriage pa lang, dapat meron ng pagkilati spiritually. So, hindi dapat pinaproblema yung spirituality ng asawa largely after na ng marriage. Kailangan bago pa pakasalan. At si Mrs. alam niya, very serious sa faith. Bakit niya sinagot? Bakit niya sinagot yung hindi masyado serious sa faith? So, serious ba siya sa faith kung sinagot niya ay yung hindi serious sa faith? So, gusto kong bumalik doon sa area na yon kasi marami kasi pinaproblema na later na hindi siya madalas planned, preventive, kung kailan kinasal na sa kanila pag-iisipan yung mga ganong klaseng bagay. So, maging maingat din ako na sa pagsasabi kung toxic agad yon. Definitely, hindi dapat mangyari yun. However, blessing sa isang Christian na lalaki na masigasig yung misis na sa faith. So, kung sabihin yan. So, may mga ganong mga mag-asawa na very studious, kumbaga malalim sa pag-aaral, yung misis niya, kunyari, mas nauna sa kanya sa faith, may ganon naunang maging mananampalataya, may mga ganong cases. At blessing sa isang lalaki na may misis na seryoso sa pananampalataya. Pero, hamon yun sa isang lalaki. Hamon yun sa isang lalaki dahil sinabi sa Book of Corinthians, kapag may tanong daw yung babae, ang unang-una niyang tatanungin ay mister niya sa bahay. Pag may tanong sa faith, may tanong sa Bible, may tanong sa spirituality, ang unang-unang tatanungin daw ng isang misis, mister niya. So, that's a big hamon. Follow up doon, Ralph. Siguro po wala na po. Bali po kaya ko rin po naitanong po yung sa bagay po na yan kasi po sa iba't ibang mga churches po is talagang may napapansin din po ako minsan na yung mga kalalakihan parang hindi po sila yung nag-i-initiate po na sa mga pagdalo ng church po, saka po minsan po yung biblical knowledge po ng mga kababaihan para mas pa po doon sa mas malawak pa po doon sa kanilang asawang lalaki po. Saka sa church attendance din po, minsan mas marami pa po yung mga kababaihan kaysa din po sa mga ma-attend po ng mga lalaki po. I agree, Ralph, no? So, malaking hamon yan sa mga kalalakihan. Napakasaklap. May sense of blessing, pero masaklap din yon na yung babae pa yung mag-aaya. Tara, mag-church na tayo. Hindi ganon. Yung lalaki yung inutusan na siya yung maglilid sa family niya sa worship. Maglilid sa family niya sa prayer. Maglilid sa family niya sa Panginoong Hesukristo. Maging sa studies, no? Maraming mga kalalakihan, bihasang-bihasa sa hindi naman importante. Sobrang talino sa hindi naman importante. Kabisado yung mga ibang mga non-essentials. Pero pagdating sa faith, sasabihin nila ay hindi ko forte yan. Doon tayo magkakaroon ng problema. So, salamat doon, Ralph. So, sige po, other questions or mga comments. Baka meron din mga reflections. Ayan, si Richard. Hello, bro. Paano po pala yung hypermasculinity? Paano po nagpo-fall ang isang lalaki doon? So, baka pwede pa-elaborate, bro. Hindi ako familiar. Baka yan din yung sinasabi nila na toxic masculinity. Anong ibig sabihin ng hypermasculinity? May binabanggit din si Doug Wilson Ang term naman niya ay yung pseudo masculinity, na parang panlabas lang yung masculinity. So baka ma-elaborate mo yun, bro.
Sige. Hello, Pas. Ayan, dinig bro. Sorry po. Bali, Pas, yung regarding sa masculinity, regarding sa, yun nga, pag kumbaga extreme side naman ng masculinity, yung sa domination, sa authority, tsaka sa physicalism. So, paano po natin modify yung mga ganyang cases? Like, for example, yung mga thoughts na, kumbaga, ano naman siya, nagsiset siya ng standard when it comes din sa masculinity ng tao. So, alam natin na siya yun. For example, basis nila is yung appearance, yung kanilang behavior. Paano po kinocultivate ng isang Christian dapat? Yung ganong kinocultivate, sorry. Minomortify o talagang iniiwasan yung ganong behavior or character. Ayun, thank you bro at na-clarify, no? So, usapin ng authority, so usapin ng behavior, una sa lahat ng culture may kanya-kanya na pagtingin kung ano yung itsura ng masculinity. Pero sa lahat ng mga yon, yung heart niya, yung underlying niya, ay kung paano kinrate ng Diyos yung mga lalaki. So yung mga cultural standards na yan, outward siya. Parang outward manifestation ng inward design ng Diyos sa atin. So kaya pag pananamit, meron talaga. Kunyari, hindi magpapalda ang isang lalaki pag pupunta sa church. Okay, hindi siya magpapalda. Ano yun? Standard ka agad yun. Behavior ka agad yun. Yun ay cultural standard talaga na nakatingin. May mga culture na okay lang sa kanila yon, pero culturally speaking, may mga standards talaga na ganyan. So, doon tayo mag-gauge na hindi tayo magiging sobrang mahigpit, pero alam din natin na yung mga outward manifestations ay may kinalaman sa inward na paano iniisip, ginagawa yung masculinity. Kaya kapag merong lumalayo, may standard ng masculinity culturally, pag may lumalayo doon, madalas may interpret natin, hindi yan masculine. Pero ang question, bakit siya lumabas? Bakit ganon? May sense yon. Kumbaga may deeper reason yon sa kanila. Kunyari, ang isang batang lalaki, biglang naglaro ng Barbie. Puro paper da lang gusto niya laruin. So, literally speaking, wala namang masama doon. Hindi masama maglaro ng, in and of itself, hindi masama maglaro ng Barbie doll ang isang lalaki. Pero, alam natin na may deeper reason yon. Bakit? Anong nangyayari? So, kailangan natin maging maingat na hindi agad-agad natin i-gauge yung isa't isa ng mga lalaki on that basis. Pero meron talagang natural, masasabi natin natural, na itsura yung masculinity sa bawat culture. Ngayon, medyo mas lumalawak na tayo kasi alam na natin yung culture ng iba't ibang mga lugar Kaya lumalawak na tayo doon. So, yun yung answer ko doon, bro, na we should be careful na hindi agad-agad magja-judge. Pero gusto ko ring maisip natin na yung mga outward na yan ay hindi lang sila outward. Merong reason behind that. Madalang yung wala lang. Yung sa hypermasculinity, sa usapin ng authority, ayan, papasok dyan yung tyranny, siya palagi na nasusunod, bawal makipag-engage. I would think na hypermasculinity yon, hindi ganun design ng Diyos sa mga kalalakihan. So, baka may follow-up ko doon, Richard. Okay na, Pas, nasagot po yung actually din nag-fall din sa pangalan
tsaka sa inconsideration. Kasi more on may mga syempre sa management yung kahit sa 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 work related, may mga ganun na nag-over pagdating sa authority. Danger is yung pagiging tyrant, inconsiderate. Tapos isa na papansin ko sa mga minsan sa katatayan, mas inaano nila, kumbaga yung in-overpower nila yung scripture ganito sa standard na gusto nila. Yung nakakatakot din kasi since pride is a form of sin na kung sinisira din sa isang lalaki. So, kasi yung regarding sa kasi since alam naman natin yung extreme side ng tyrant, paano po natin malalaman yung, kasi may possible may thin line regarding din sa masculinity na yung pagiging, syempre, as a man dapat merong form of authority na kailangan tinatayuan. Ano yung thin line na kung saan dapat iniiwasan ng isang lalaki kumbaga pagdating sa putting authority sa church or sa family and management, no? Paano po natin i-identify yung thin lines na kasi since magkaiba yung macro management din sa micro management. So, paano po yun natin, kasi doon ako medyo na kumbaga confusing ako din sa siyempre, may authority sa church, meron din authority sa sarili mong bahay. So, paano po? Thank you dun, bro. Kasi ang go beyond at magkakaroon ng problem sa masculine authority anywhere, sa family, sa asawang lalaki, sa asawang babae, sa mga anak niya, sa church, kapag hindi na nasusunod yung ibang mga inaasahan sa kanya. For example, humility, pakikinig, ayan, sa usapin ng suggestion, recommendation. Kaya katulad nung sinabi mo kanina, ini-insist. Kasi for example, sa family, pwede lang tayo mag-insist kapag medyo maliliit pa yung mga bata. Ayan. Sa asawa natin, hindi pwede sabihin sa asawa na gagawin natin to kasi sabi ko. Hindi ganon. Pag-uusapan, i-explain, although ang lalaki may final decision, siya ang may authority doon, pero hindi yon in the sense ng binoboss around. Ayan. So, merong sense doon ng persuasion. Isa yan sa mga role ng mga kalalakihan, pag-persuade doon sa mga under their authority, sa kanyang misis, sa kanyang mga anak, lalo na naglalakihan ng mga anak. So, ayun, ganun din sa church. So, usapin ito ng persuasion sa kanilang conscience through the scriptures. Nagkakaroon dito ng problem kapag dahil lang sabi ko. Ayan, doon na magkakaroon ng problem na katulad ng sinabi mo, parang ang pinaka-basis ng authority ay self, imbis na yung Diyos. Kasi ang Diyos na nagtalaga ng role ng lalaki bilang authority eh. So, hindi galing sa sarili yung position, ang Diyos ang nagtumawag para dun sa position na yon. Kaya sabi ni ang kataga ni Jesus ay King of Kings. So, siya yung hari, siya yung superior king sa lahat ng lesser kings. Lahat ng kings, lahat ng may authority, ibig sabihin, siya yung Lord above or lesser lords. Siya yung pinakamataas sa lahat ng mga lesser lords. Whether sa family, sa church, or sa
society. So lahat sila ay magpapailalim sa Panginoong Hesus. So I think yun yung mga pwede nating isipin na bawal mag-disagree, bawal mag-recommend, bawal hindi tumatanggap ng correction, hindi nagre-repent kasi ang lalaki ang unang nagre-repent dapat eh. Siya yung unang mag-exemplify ng repentance. So, yung mga marks na yon, mark siya ng leadership. Kapag wala yung mga marks of leadership na yon, perhaps hypermasculinity. Follow up dun or any words, Richard? Ayun, okay. Si Ate Jemila, nagtataas kanina. Magandang gabi po, Pas. After Ate Jemila, si Leslie, tapos si Paul. Okay. Question ko lang po, medyo alam po mukhang madali naman po sa inyo to. Halimbawa lang po, sa baptist po na sa babae po, mas marami siyang alam sa scripture. Then, pwede po ba siyang magturo sa mga lalaking unbeliever ng word of God? Or halimbawa po na yung unbeliever na lalaki sa workplace, hindi siya, wala siyang alam, then nagkaroon siya ng interest na matuto? Or dapat po ba na ang pagbigay lang siya ng konting pag-aaral, I mean, yung mga natutunan niya sa church, although may alam naman siya, dapat bang isurrender na lang niya or hiyain niya yung lalaki na mga nagtatanong sa kanya, ipaubaya na lang po ba niya sa pastors or sa mga mens sa church? Yun lang po. Thank you po. Salamat po, Ate Jemila. Depende po sa situation. Hindi po pinagbabawalan yung mga babae na mag-evangelize, mag-share ng gospel, makapag-share lalo na higit sa lahat sa mga unbelievers, no? Hindi yun pinagbabawalan, yun ay ini-encourage. Pero mayroong wisdom na ipaubaya ng mga kababaihan yung ibang kalalakihan na kilala nila sa ibang kalalakihan. Lalo na kung hindi siya group setting. For example, group setting talaga siya, walang problema. Makapagturo siya regarding sa Bible, sa evangelism, outside church siya. Hindi po masama yun at maganda yun. Pero magkakaroon lang ng pag-iingat dito regarding sa age, sa marital status. Doon kasi yung consideration, hindi dahil babae siya. Kung hindi dahil, kunyari, may asawa na siya, hindi niya pwede i-one-on-one yung isang lalaki na ka-office mate niya at share niya ng gospel. Doon niya i-relay yun. O kaya naman, single siya na babae, yung share niya ng gospel ay single na lalaki. Siguro, pwede once mapag-usapan, pero andun yung wisdom na i-relay yun sa ibang kalalakihan. Again po, kung group setup yun, walang problema, pero may wisdom lalo na sa opposite genders, na umiwas sa temptation, umiwas sa pagkakaroon din ng maayos na testimony, dahil may pinagkaiba ang lalaki at babae. Again, hindi dahil babae siya, hindi may mga situations na dapat maging wise dun sa usapin na yun. So, ayun po, Ate Jemila. Thank you, Pas. Maraming salamat po sa napakagandang sagot. Magandang gabi po. Sige. Okay na po. Thank you po, Ate Jemila. Si Leslie. After Leslie, si Paul. Nakita ko po, nag-raise ka ng hand kanina eh. Si Leslie, as women, how can we encourage men in the church to be more masculine, biblically speaking, without us stepping beyond the boundary na may authority sila sa church? Very good question ito, Leslie. Dahil etong question na to, ayan mismo yung role ng women, no? Yan ang role talaga ng women sa loob ng church at sa loob ng bahay. Ang role ng mga women ay sila yung mag-encourage, mag-cheer, magpapalakas sa mga kalalakihan na sila ay manguna doon sa usapin ng pananampalataya. So, sa usapin ng church, sa mga pastor, sa mga
preachers, sa mga teachers, maging sa ibang mga men, yung una, of course, through prayer. Ayan, maganda yun na mangyari na ipapanalangin sila palagi. Maganda yung grupo ng mga kalalakihan, grupo ng mga nakikita na hindi masyado nag-i-step up sa usapin ng ministry, ipanalangin sila, mag-suggest. Pwede rin na mag-suggest yung mga kababaihan. Pwede rin naman kayo na magsabi kay pastor, baka pwede po si brother ganito, kaya si brother ganyan sa ganitong ministry. Kumbaga, pwede mag-recommend para sila ay mabigyan ng mga additional na pwedeng gawin para sila yung mga mamahala doon. So, may ganyan tayo pwedeng gawin. Sa mga bata naman, lalo na kapag may mga Sunday school, matuturuan yung mga batang lalaki, pwede rin silang turuan mismo sa batang edad pa lang, no? Kayo yung mga lalaki, kayo ang aasahan, kayo ang susunod na tatayo bilang mga makakatuwang ni pastor sa usapin ng pagtuturo. So, actively na sinasabihan yung mga lalaking bata. Kumbaga, hindi sila hinahayaan na ganun talaga. Yan yung simula ng book ni Doug Wilson sa Future Men. Sa isang kindergarten. Nung sinabi ng teacher na yung mga kababaihan, yung mga batang babae, sila ang magiging susunod na mga misis, magiging mga nanay. Ayan, sila ang susunod na generation. Diba? Nagpalakpakan hanggang tuwang-tuwa yung mga magulang. Tapos nung sinabi ng teacher na yung mga maliliit na batang lalaki, sila ang maging susunod na leader, sila ang magiging nagtinginan daw yung mga magulang. Kasi hindi nila inaasahan, yung mga makukulit na bulinggit na yon ang magiging tatayo. Parang ang iniisip, yung mga babae ng mga bata, mataas yung makakamit. Pero yung mga batang lalaki, ay, makulit lang yan, ganyan lang yan. Hindi. Dapat, sa batang edad pa lang, in-encourage na sila yung maging susunod na mga maninindigan, tatayo, magiging mga malalaki. So, even sa young age, pwedeng gawin yon, no? Sa Leslie. So, through that, pwede natin gawin na hindi mag-i-step over, pero matcha-challenge sila. Siguro additional ko na lang doon, huwag mahiya yung mga babae sa church na ipakita na serious sila sa faith. Kasi pag pinakita ng mga babae na serious sila sa faith, nag-aaral sila ng matindi, naturally, matcha-challenge ang mga lalaki. Naturally. Yung mga believers talaga na lalaki, matcha-challenge talaga sila. Ay, bakit mas niya pa yan? Kailangan mas, kumbaga, may standard eh. So, hindi panawagan sa mga babae na i-lower nyo yung sarili nyo para magkaroon ng posisyon yung mga lalaki. Hindi yun. Hindi ganun ang panawagan. Taasan nyo pa. Mas aralin nyo pa para yung mga lalaki mas maengganyo at mas mahamon na, oops, hindi to pwedeng ginagawa ko. Hindi pwedeng ganito lang to. So, yun ang answer ko, Leslie. Baka may follow-up ka doon. Sige, Paul, bro. Hello po. Good evening. Malinaw po. Yes, bro. Madinig. Sige po, Pastor. And salamat, Pastor, sa lecture. Ano lang to, malikot lang yung isip ko. Mag-aano lang ako. Alam ko, bro. Mag-aano lang ako, magiging advocate lang ako. Hindi devil advocate. Advocate lang. Advocate. Parang naisip ko kasi, kunwari knowledgeable yung makikipag-discussion regarding sa gender roles. Kasi yung gender role natin kanina, yung premise nung discussion is naka-based doon sa to work and keep yung garden. Diba? Parang naisip ko, valid
parang paano naging valid na doon nire-relate sa Adamic Covenant yung gender role ng pagiging lalaki since nasa New Covenant tayo. Parang naisip ko kasi yung Adamic Covenant, kay Adam lang yon. Ano siya, kumbaga positive law kasi kay Adam yun yung commandment sa kanya na gano'n. So, tama ba yung pagtingin ko? Meron bang sinite si Christ sa New Testament na referring back dito sa Genesis 3 or Genesis 2 sa pag-create sa lalaki? Parang in-interpret ba ni Christ yun sa New Testament? Yun lang yung naisip ko. Parang paano natin ma-justify yung kung kunwari knowledgeable yung makikipag-discussion about covenant theology. Kasi sa Adamic Covenant ko siya nakikita So, ayun, Pastor. Ayan, thank you, bro. So, for example, no, pwede silang mag-argue dun sa premise. Sabihin nila, paano naging sa mga lalaki lang yan? Paano nasabi na sa mga lalaki lang yan? So, siguro dalawa yung maging answer ko, bro. Una, yung medyo biblical theology, yung progress ng ibig sabihin ng Garden of Eden. Yung itetend sa ikikip. Yung Garden of Eden kasi, yan ay pre-temple. So kung familiar, kung knowledgeable siya, pwede natin pag-usapan yon. So ang Garden of Eden ay temple. Kaya ang sinabi ng Panginoon ay to tend it, keep it, para at mag-multiply sila para yung buong mundo ay maging temple na nandun yung presence ng Diyos. Naalala natin, nung nagtago sila Adam and Eve, naglakad yung Diyos. The presence of God was where? In Eden. Hindi kahit saan sa buong mundo. Sa isang lugar lang sa mundo na Eden. At later, yan ay ma-elaborate or ma-extend, malalawak palalo yung setup ng temple. So, pagdating sa mga patriarchs, meron lang silang altar, kinakausap sila ng Diyos. Later, magpapatayo ng tabernacle, doon sila mag-worship. At yun ay binibigyan ng protection. May protection doon. Pagdating sa temple, doon na ay may Holy of Holies. Kumbaga, hindi pwedeng kahit sino na lang. Priest lang nandoon. At sa usapin na yon, puro men. Mga kalalakihan, yung mga priests, may priestly role. Alam natin na masculine mandate yung priestly role hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Yun yung isa kong answer doon, bro. At pangalawa, clear na etong role ni Adam ay panglalaki na nag-extend sa lahat ng mga kalalakihan dahil sa role ni Eve. Dahil nung sinabi ng Panginoon na I will create a suitable helper for him. So nilikha si Eve para makatuwang ni Adam dun sa ginagawa niya. So, at yun ang naging role ng kababaihan, essentially, all throughout Scripture, na makikita natin na mga major role palagi ay mga kalalakihan, sila ang tinatawag, sila maglalakbay, sila ang magtuturo, sila ang mangunguna, at ang kanilang mga asawa, sila ang susuporta, sila ang magpapalakas, sila ang mag-iengganyo dun sa mga asawa, mag-help sila saan? Dun sa pag-tend at pag-keep ng garden. So siguro, dun ko sa dalawa tatalakayin yan. Una, yung essence ng Eden, ng garden, na tinatend and keep, yun ay totoong place na alam natin that's a temple at na para sa mga lalaki, sila yung mag-keep ng temple, si Jesus yung pinaka-pinnacle nun. At pangalawa, yung role ni Eve. Yung role ni Eve ang nagka-clarify sa role ni Adam. Follow up, bro. Ayun. Thank you, Pastor. Maganda yung yung direction ng dalawang sagot. Kasi yung role ni Christ na bilang bilang prophet, priest, king, rin yun role din ni Adam yun Oo. So, siya. Parang naisip ko, yung bang
to work to tend and to keep, yun ba ay positive law kay Adam, o yun ba ay part nung creation, yung pag-create talaga sa kanya? Yun ba yung ontology talaga ni Adam? Hindi ko siya matawag na positive law. Dahil ang positive law lang during that time, yung pinagbawalan siyang kainin yung prutas. Yun yung positive law. Yun yung dagdag. Yun yung hindi na inutos sa lahat. Hindi tayo inutusan lahat dun na huwag kainin yung prutas na yon. Kaya hindi ko siya masabi na positive law kasi may mga moral aspect siya eh. May creational mandate siya eh. Kasi kapag hindi siya nakita bilang moral, as in, mali ang traditional role ng men. Wala tayong basis. Wala talaga. Babae magtrabaho, babae mag-lead, walang problema. Implication. As in, wala talaga tayong basis. Ayun, bro. So siguro makaka-help yun. Ang kina-quote ni Jesus kasi marriage eh. Pag nagko-quote si Jesus sa Genesis, marriage palagi. So pwede nating tignan yon na yung buong creation mandate puwera dun sa pagkain sa pinagbabawal, knowledge o tree of the knowledge of good and evil. Lahat yon binanggit. So lahat yon ongoing. Yung magtrabaho, yung role, mag-multiply, yung marriage, magpa-persist siya. Yung isa lang ang hindi. Isa lang ang hindi nag-persist. Yung kainin yung prutas. Kasi yun yung positive law. Yun yung positive law. Kaya sinasabi niya sacramental tree, di ba? So, iba-iba ng sacraments kada epoch eh. Ayos yun Okay, Pastor. Sige, ano naman bagong tanong po? Salamat sa sagot, Pastor. Bagong tanong po is, kasi merong mga tao na ang sinasabi, and even Christians, na kasi kanina nabanggit sa lecture protector ang mga kalalakihan, whereby kailangan handa tayong gumamit ng physical to protect yung mga atas sa atin ng Diyos. Meron kasing gumagamit ng verse na turn the other cheek. So, is it, ba yun? Part pa din ba yun nung, sakop ba nung turn the other cheek na yun yung pagiging lalaki natin? How does it affect yung character ng masculine? Tapos, ang other part ng tanong is, yun bang turning the other cheek is for gospel proclamation siya? So, ayun po. I think hindi lang for gospel, rinig ba? Ayun. I think hindi lang for gospel proclamation, yung turning the other cheek. Parang lifestyle talaga siya. Pero ang pinagkaiba niya lang kasi dun sa usapin ng protection. Pag sinabing protection, meron tayong ibang tao na pinagtatanggol, pinoprotektahan. So, hindi yun for our own agenda. Hindi yun for our own para sarili ko lang yung usapin na yun. Pag sinasabing protection, you're protecting someone other than yourself. So, hindi yun pasok doon. So, ganun din, interpret din naman natin yung turning the other cheek na hindi yan may sense na magpapaabuso. Hindi yan sense na hayaan mo patayin ka. Kasi si Jesus ay tumakas din doon sa ilang mga persecutions. Pero alam mo kung kailan ka magpapakumbaba at alam mo kung kailan ka kailangan lumayo at kailangan mong tanggapin. Pero hindi yun conflicting doon sa command na protect yung i-protect yung mga ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pero hindi ko think hindi lang siya for gospel proclamation. May mga personal matters din siya. Parang hayaan mo na lang na malamangan ka. Hayaan mo na lang. May mga ganon. May in connection siya sa
vengeance is of the Lord. Siya ang hahatol, siya ang gaganti, siya ang may mga parts na gano'n. Ayun yung naisip ko din, Pastor, connection dun eh. Parang, kunwari, may nanloob sa inyo, di ba? Nakaalis na siya. Nakaalis na yung nanloob, nasaktan ka, nasaktan yung pamilya mo. May right ka ba na isik yun? Na mag-pursue ka ng justice doon sa gumawa nung gano'n? Para, or yung protection is at the moment na mayroong threat doon sa pinoprotektahan mo. So, kumbaga, ang question ko is, dapat ba on the moment yung pagiging protector ng masculinity or dapat may pagka-reactive din siya? Lahat eh. So, even nga preventive eh. May preventive protection eh. So, bago pa mangyari yon, yung be watchful, be vigilant, kasama na yon sa pag-protect. During, kailangan protektahan. After, hindi masama na mag-seek ng justice. Ang pinagbabawal yung pag-seek ng justice outside sa in-institute ng Diyos. Para ang pinagbabawal na ng Panginoon ay yung vigilante. Yun ang akala na masculinity. Akala ng marami, masculinity, yung gaganti ka na lang, lalagay mo yung bata sa kamay mo. Aba, siga siya. Aba, lalaki siya kasi Batang Quiapo. Gumanti siya ng hindi hinihingi yung authority ng iba. Vengeance, yan. So, kaya yung sinabi mo na ire-report, magpupursue ng kaso, yun ang tama na gawin. Hindi yung vigilante na vengeance. Actually, kapag ginawa mo yun, ipinasa-Diyos mo yung vengeance. Kapag lumapit ka sa tamang otoridad, ginampanan natin yung word na yung scripture na vengeance is of the Lord. Hinayaan natin sa paraan ng Diyos. Sige, Pastor, dagdagan ko na lang ng magiging advocate ulit ako. Paano yan, Pastor? Kunwari, ang justice system natin, mabagal, palyado. Paano yan? Paano ko mapupursue yung justice ko niyan? Okay. Salamat dun, bro. Gusto ko sabihin na hindi lahat na mabagal, palyado. Okay. Ang Diyos, mabagal maghatol. Hindi siya mabilis maghatol. Kahit na tama siya. Ang Diyos, palagi siyang tama. Never naging mali ang judgment ng Diyos, pero ang sinabi ng scripture, God is slow to anger, slow to judge. Kasi, gusto ko lang i-clarify yon na hindi lahat ng mabagal ay unjust. Gusto lang natin sobrang bilis dahil may vengeance yung gusto natin. Yun ang vengeance mabilis eh. Ang vengeance, gusto ko nang gawin to. Pero yung just, it takes patience. It takes self-control. Yung justice, it takes prayer. At yung vindicative, yung vengeance natin, ayaw niya ng ganon. So gusto ko lang yan bro, na pero hindi ko sinasabi na hindi corrupt yung justice system. Kasi may ganon talaga. May mga natural na mga reasons yan. For example, sa dinami-dami ng kaso, sa kaunti ang mga judge, sa liit ng mga court laws room, kumbaga ilan ang ginaganap nila doon. May mga natural causes yon. Pero tama yon na meron talagang mga mali na nagagawa. Kaya yung iba nagte-take ng sobrang tagal dahil napapatagal dahil sa unjust claims, unjust na mga causes. So, pero yun pa rin ang paraan para tayo ay masabi natin na I will not hold justice in my hands, ipapasa Diyos ko to. Kahit yung ganong sense, sa Diyos yan. May napapanood kami ni Lori, mga rapist, yung mga killer, after 9 years, 10 years, saka nahuhuli. Ang tanong, justice ba yun? Yes. Justice yun. Hindi lang sa timeline natin. Pero justice yun. So, anyway bro, yun ang answer.
Sige, Pastor, bigay tayo ng specific. Meron kasi ako napanood sa Facebook na yung kwento nung video ay nasa trial yung rapist ng anak niya. Tapos yung nanay pumarap doon sa nag-testify doon sa court. I think napanood na to ng nakararami. Tapos binaril yung yung rapist. Oo, parang sa yata foreign 'yan, no? Foreign. Yun ba ay part pa rin ng pagsisik ng justice? Kasi ang daming positive na comments doon eh. Sabi doon, dapat lang. Okay lang yan. Tama yan. Yung ganun. Siguro last ko na po yun, Pastor. Oo. So, parang napanood ko rin yata yan. So, may nang-rape sa anak niya. Ewan ko, minurder din yata. So, yung lalaki nandun, ang tagal na ng justice system. Ang ginawa ng nanay, bumulot ng baril, binaril yung rapist ng anak niya doon. At maraming nagpuri sa kanya. Kasi mahirap yung pagsunod sa Diyos. At lahat ng buong society natin, kahit lahat ng mga movies, lahat ang tinuturo sa atin, ganon. That's why pinapalakpakan yun. Ikaw rin no? Di ba? Pag nanonood ka, tama lang yan. Talagang dapat gawin yan. Mapapaganon tayo eh. Talagang ganon ang maging reaction natin. Kasi gusto natin na maparusahan siya sa ginawa niyang mali. However, mas madali yung mali, mas mahirap yung tama. Mas madali palagi yung mali, mas mahirap yung tama. Mas madaling ilagay sa kamay natin yung justice kesa sa hayaan ang Diyos na kumilos through all those. Kung paano siya parusahan. Kaya kahit hindi ito maparusahan, aharap siya sa Diyos. Yun ang comfort ng mga mananampalataya na nakaranas ng injustice. Sinabi ng Diyos, vengeance is mine, seryoso yun. Hindi yun wala lang. Pag sinabi ng Panginoon, nasa akin ang paghihiganti, higit pa yun sa kahit anong satisfaction na gusto nating gawin. Kasi, bakit? Mas just ang Diyos sa atin. Mas fair ang Diyos sa atin. Mas alam niya kung ano yung tama. Kasi sa kasamaan kasi natin, kaya nga meron yung di ba? Yung tooth for a tooth, eye for an eye. Kasi kunyari, nabulag ka. Ang gusto mo iganti, hindi lang mabulag siya. Gusto mo more. May nagawa sa atin. Gusto natin more. Mas malala yung gusto natin. Ang Diyos fair eh. Tayo ang gusto natin, sa totoo lang, hindi justice. Sa pinakailalim nun, hindi natin gusto fair justice. Ang gusto natin ay more than. So, kaya pwede natin iasa sa Panginoon, alam niya yung tama, alam niya kung paano gagawin yun. Mas matuwid siya kaysa sa atin at mas seryoso yun. So, yun lang ang masasabi ko doon, bro. Pero sobrang hirap niyan. Hindi yan madali, lalo na kapag sa atin nangyari yung ganong mga cases. Sige po, okay na po ako. Thank you, bro. Sige po. Siguro last si David. Ayan, si David, tapos pray na tayo. Si David, in a family setting naman po, mali po ba na mag-step up and lead yung woman if hindi nagagawa ng lalaki yung role niya, given na ini-encourage naman po yung lalaki at pinagpe-pray. So, ayan, for example, may ganyang setting na mali ba kapag, kunyari, si nanay, si ate, ang nagli-lead, kapag hindi nagagawa ng lalaki ang role niya, given na ini-encourage naman. Perhaps for a season, okay lang yon. May season, kunyari, kumbaga maging patient, may season na yung babae yung nangunguna, babae yung nagli-lead sa family, pero alam dapat ng family na hindi ito ang normative. So, ginagawa niya lang yun temporarily.
Ayan. So, pero hindi yan ang maging permanent na setup sa isang tahanan. Kailangan patuloy na ipag-pray, patuloy na i-encourage yung lalaki, no matter how slow, no matter how hindi kapasok sa standard natin, para ma-encourage lalo ang kalalakihan na gawin. Kasi isa yan sa mga nakaka-discourage din sa mga lalaki na kapag hindi pasok agad yung standard na gusto ng babae doon sa paraan na ginagawa ng lalaki ang kanyang leadership. So, yan ang role ng babae na i-praise, i-encourage, pasalamatan sa Diyos, yung pinakamaliliit na mga pag-lead ng lalaki, tapos saka para lumaki ng lumaki yon, yung leadership role na yon. So, kasalanan ba? If yun na talaga ang gagawing permanent, I think hindi yun normative, pero pwede yon sa mga special occasions at hindi yon ang gagawin talaga ng family para sa bilang permanent nilang setup. So, alam nila na there is something better than this. God designed higit dito sa setup namin ngayon. So, ayun yung answer natin doon, David. Ayan, sige. Manalangin tayo. Let's pray. Langin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin sa usapin ng biblical na pagkalalaki. Sa mga diskusyon, produktibong diskusyon, hinihiling namin ang manuot ito sa puso't isipan namin at makatulong ito sa buhay namin, lalo na po sa mga kalalakihan na nakasama namin sa pag-aaral, na kami ay tumindig, kami ay magbalikat, kami ay maging katulad ng sinabi sa 1 Corinthians 16 at sa Genesis chapter 2. Kami ay dapat maging watchful. Kami ay dapat na mag-stand firm in the faith. We should act like men and we should be strong in the Lord. At ganun din, we should keep and work sa kung saan man kami providentially placed aming Panginoon. Hinihiling namin na ganun din ang mga kababaihan ay makakita ng pag-usbong ng biblikal na pagkalalaki sa kanilang mga tahanan, kanilang mga iglesia, at sila po ang mag-engganyo at magtulak sa mga kalalakihan na nakapalibot sa kanila para tumayo at tumindig sa biblikal na pagkalalaki. Nihiling po namin ito, Diyos, na iiwas nyo kami sa mga makasalanang pagkalalaki namin, either pagtakbo sa responsibilidad o kaya naman ay sobra-sobra na magiging mga diktador sa aming mga kanya-kanyang pinamumunuan o kaya naman kung saan kami inilagay aming Diyos. We ask your gracious blessing sa amin ng mga tagapakinig at mga nag-aral. Papuri po sa iyo, bigyan mo kami ng magandang pahinga at sa mga magtatrabaho pa ay bigyan niyo silang lakas para matapos ang trabaho nila sa mga may graveyard shift. We praise you and we glorify you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.